Sa muli, tayo ay nagbubukas sa pagsasabi ng Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Na sa lahat tayo ay nagbubukas sa pagdakila, pagluwalhati sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin na mas higit pa kay Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi pinanganak at hindi nagkaanak. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ganun din tayo nagbibigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinadala sa atin bilang habag. Ang dalangin natin nawa ay pagpalain ni Allah subhanahu wa ta'ala at ipagkaloob ang kapayapaan sa ating huling sugo, ganoon din sa kanyang pamilya at mga kapanalig at sino man ang nagsusunod sa kanya hanggang sa huling araw. Next slide po, sir. Bilang pagpapatuloy ng ating pagtalakay, inshallah sa umagang ito at sa hapon naman dito sa amin, sa Far East sa Pinas, tayo ay andun pa rin sa aklat ng Syar al-Asma'ul Husna o yung pagpapaliwanag ng pangalang magaganda ni Allah. Ito ay may kinalaman sa aqidatus sahiha tulad ng ating parati ang sinasabi o tamang paniniwala ng isang Muslim na may kinalaman naman sa tauhid o kaisahan ni Allah. Next slide po, sir. Noong nakaraang linggo, bago tayo patnubayan at gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala at bago tayo maglagot sa ating panandaliang talakayan at bago tayo pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mamahinga, panandalian, alhamdulillah, sa mga biyaya at patuloy natin ating natatanggap. At nawa ay nakinabang kayo sa ating paglagot sa ere ng ilang linggo at nawa ay napagbulay-bulay nyo sa inyong kaisipan at inyong mga sarili ang mga bagay na ating tinalakay noong nakaraan at nawa ay pakinabangin kayo ni Allah sa inyong mga nabasa at narinig o napanood. Bago tayo naglagot ay tayo dumako sa isang dakilang pangalan ni Allah noong nakaraan. No? Tinalakay natin ang Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Sabi natin may mga bersikulo o mga talata taludtod sa Quran ang bumabanggit patungkol sa mga katangiang ito ni Allah. Next slide po, Ustad. Kabasa ko, Ustad. قال الله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sinabi niya lang ang katastasan at pagpaumanhinan mo kami at patawarin mo kami at kahabagan mo kami. Ikaw ang tagapangalaga, tulungan mo kami sa grupo ng mga walang paniniwala. Ito ay nakasaad sa Kabanata Al-Baqarah, chapter 2, 286. Next slide po. Teka na. Sinabi din ni Ibn Kathir, rahimahullah, fi qawlihi wa'afu anna, no? Ay, pima baynana wa baynak. Sabi ni Ibn Kathir, nang sabihin ni Allah sa bersikulo na fa'afu anna, na ang kahulugan daw nito na paumanhinan nawa tayo ni Allah sa kung ano man ang nasa pagitan natin, no? Pagitan natin at pagitan ni Allah. Kung ano man yung bagay na sa kabatiran ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin nabatid, maaring tayo nakalimot o di sinasadya ng mga pagkukulang at pagkakamali, hinihingi natin kay Allah na tayo ay kanyang paumanhinan. So pinaliwanag na natin to, halimbawa, di ba? Merong nagpasalamat sa inyo, salamat, sabi mo walang anuman, no? O kaya halimbawa nabangga ka, habang dumadaan, sabi mo pasensya na, okay lang, walang anuman. No? Ito ay bagay na hindi tayo nagtatanim o hindi bumabakas sa atin yung bagay na nangyari o nagawa sa atin. No? Ito ang kahulugan o papaliwanag ng maskola patungkol sa fa'afuan na. Next slide po. Siya ka na. Naam. At ayon nga sa mga mufassirun o nagpapaliwanag sa paksahing ito, na ang al-afu, ito ang pinakamainam na hilingin ng isang Muslim kay Allah, ang kanyang al-afu. Dahil ang al-afu ni Allah ay ang pagbubura
sa anumang bakas na tanda na iyong ginawang kasalanan na kung saan maging ang sinulatan o talaan ng mga anghel na mararangal o yung kiraman katibin ay tatanggalin ito ni Allah, ipabubura ito ni Allah. Next slide po. At sabi ba ng ibang mga nagpapaliwanag para mas maunawaan natin ang paksaing ito bilang pagbabalik tanaw, no? Sabi nila, halimbawa meron tayong tab o kaya laptop o kaya desktop, nagbura tayo ng ating mga image o yung photo files, no? O mga ibang halimbawa liham, sulat, no? At iba't iba pang mga larawan doon. Ang buong akala natin kapag pinindot natin na delete, no? Yung ating image, photo o kaya files ay napunta na sa delete. Ngunit alam natin na ito ay napupunta lamang at tumutungo sa recycle bin o recycle basin, no? Sa ibang gadget, ito ay nagiging hidden files lamang para sa inyong kabatiran, no? Kaya mag-iingat kayo kasi ibebenta nyo yung gadget nyo, mag-upgrade kayo ng iPhone. Dahil natin mga Pilipino mahilig sumunod sa uso. Pag mayroong bagong iPhone, kahit utangin, bibili ng iPhone para masabing akin ito, no? Yung mga photo nyo na pinagkukuha nyo dun sa cellphone nyo, akala nyo nabura na, pero ito ay nasa hidden file o nasa recycle bin o recycle basin, no? Pero hindi siya talagang nabura, no? Napunta lamang at natago sa ibang lugar o pwesto. Next slide po, Stan. Sabi natin na sino mang gadget technician o computer technician ay batid, no? Batid niya na ang image o photo na sinasabi natin, no, image o photo o files ay nasa recycle bin o nasa hidden files. At maaari niya itong ibalik kung i-request mo, no? Sabihin mo doon sa technician na pwede mo bang i-recover yung mga hidden files o mga deleted files ko sa recycle bin, madali itong gawin nila. Na akala mo delete na, yung pala nandoon pa lang, no? Maliban lang kung i-factory setting mo yung cellphone mo o yung tab mo, na kung saan dito magbabalik siya from zero, mabura siya lahat. Kung gusto mong ibalik, madali siyang ibalik. Subhanallah. Next slide po. Tulad ng ating mga pagkakasala, pagkakamali, no? Maging ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig ay may mga nakabantay upang ito ay itala, no, at isulat ng mga mararangal na manunulat ni Allah, no? Walang iba kundi ang mga anghel, no? Sila ay nakabantay, sila ay nag-aabang sa anumang sasabihin ng ating mga bibig. Alisto sila at handa nilang itala ang mga ito sa kanilang listahan. Next slide po, Stan. Pakibasa po siya, kana? Wala pong sound. Kanan? قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Na, sinabi nila ang katastasan, walang lalabas na salita, no? Mula sa bibig, maliban na lamang na mayroong nakabantay para ito ay itala o isulat. Ito'y nakasaad sa Kabanata Al-Kahf, chapter 50, verse 18. Na kung saan ang kahulugan, yani, ayon kay Ibn Kathir, al-malaika ta'ala, akrabal al-insan min hablil warid, no? Na ayon sa tafsir Ibn Kathir, na ang kahulugan daw nito, na ang tagabantay na tinuturing o sinasabi ni Allah sa aya ay tumutukoy sa mga mararangal na anghel ni Allah. Sila ay malapit sa atin na mas higit kumpara dun sa tumitibok na ugat sa inyong leeg, no? Subukan yung kapain yung leeg nyo, di ba? Para siyang tumitibok, no? Ito'y karugtong sa ating puso. Kapag nagpapump ng blood yung puso, tumitibok siya, no? O kaya umaantig yung ating ugat. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mas malapit pa ang mga anghel na ito kumpara doon sa tumitibok na ugat sa inyong leeg. Next slide po, Ustad. Pakibasa po muli. Siya ka na? Hindi po, yung aya. Yes. 10 po, 10. Yan. Pakibasa po. قال الله تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Yan. Sinabi na lang katastasan, ang mga respetadong tagasulat, ang mga mararangal na tagatala, batid nila ang ating mga ginagawa, no?
Ito ay nakasaad sa Kabanata Al-Infitar, chapter 82, verse 11 to 12. Ang bersikulong ito po, ang naglilinaw sa atin na anuman ang ating gawin, mabuti man ito o masama, ay alam ito ng mga respetadong anghel dahil sila ay nakabantay, nakatanghod, nakaabang sa atin. Next slide po, siya ka na. Ngayon, yung masail sa issue ng anghel, ito ay tinalakay din sa paksa ng akida, sa pangalawang paniniwala, yung paniniwala sa anghel, yung masail o issue o tanong na lahat ba ng oras nakabantay ang mga anghel na ito? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, radayha raqibun atid, no? Na sila ay parati ang nakabantay, no? Handang magsulat. Kaya yung tanong na sila ba ay laging nakabantay lahat ng oras, 24 oras? Batik sa isang salaysay o hadith, pakibasa siya ka na. عن علي رضي الله عنه قال لا يسأل الملك مؤليا عن الأبد ما دام وادي الأورة. So, sabi ng hadith na ito mula kay Ali radhiyallahu anhu, no? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na hindi bumababa, no? Sabi naman sa ibang ulat, hindi humaharap sa atin ng mga anghel kapag tayo ay naghuhubad o nagpapalit o nagtatanggal ng ating mga damit. O kamakala pirawi, innal ab idha dakala al-hamam, no? O kaya kapag daw ang isang alipin ni Allah ay pumasok sa kasilyas o palikuran, sa ibang rawi, idha waqa'a ala zawjiha. O kaya tayo ay pumatong o tumalungko o dumapa sa ating mga asawa, sa mga ganitong panahon ay hindi humaharap sa atin ang anghel. No? Kapag tayo ay nagbibihis, kapag tayo ay nagkakasilyas, hindi sila sumasama sa loob, o kaya kapag tayo ay nakikipaglabing-labing sa ating may bahay, no? Hindi sila humaharap, tumatalikod sila sa atin. Ito ang masailo issue dito sa anghel sa pagpapaliwanag ng aya mula kay Ibn Kathir na sila ang ladayhi raqibun atid, na sila ay parati ang nakabantay, no? Ngunit sa mga ganitong panahon ayon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sila hindi humaharap sa atin. Sa panahon na kayo'y naguhubad, nagtatanggal ng inyong mga damit, kung kayo ay nagbibihis. Pangalawa, kapag kayo ay pumapasok sa kasilyas, gumagamit kayo ng palikuran. Pangatlo, kapag kayo ay nakikipaglambingan o kapag kayo nakikipaglabing-labing sa inyong mga kapareha. Next slide po. Kaya sa mga bersikulong nabanggit, no, ito ay katibayan, no, na ang ating mga sinasabi ay pinasusulat. At lahat ng ating mga ginagawa ay naitatala ng mga respetado at mararangal na mga anghel. At sa araw ng paghuhukom, ito ay ilalatag upang maging katibayan laban sa atin. No? Ito ay binalita na natin noong nakaraan na mayroong isang alipin si Allah subhanahu wa ta'ala na darating sa araw ng paghuhukom at ilalatag yung kanyang gawa. O kaya sabi natin yung kanyang aklat na talaan. At ito ay, sabi natin, kapag nilatag, ang hangganan nito yung dulo ng nilulubagan ng araw. So ang dami, no? Subhanallah. Next slide po, Ustad. Ayan. Pakibasa po siya ka na. Allah Ta'ala, ikara kitabaka kapa binapsikal yawmal alayka hasiba. Yan, sinabi ni Allah ang kataas-taasan sa araw na iyon, no? Kapag nilatag na yung ating aklat ng talaan, no? Aklat na sinulatan ng anghel. Sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, basahin mo ang iyong talaan ng aklat. Sapat na ito ngayon para sa iyong kahatulan. Sabihin doon, magkakaalaman kung ikaw ba ay nararapat pumasok sa paraiso, kung ikaw ba ay nararapat mahulog sa impyerno. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Kung sino man ang magaang ang timbangan, ay mahuhulog doon sa lugar ng saktanan o bugbugan, walang iba kundi ang apoy ng impyerno. Next slide po, Ustad. Kaya pinapayo sa atin ng mga scholar na hilingin kay Allah ang kanyang al-afu, no, upang burahin ang mga kasalanan, no, at tanggalin maging ang mga bakas ng ating kasalanan. Sinabi pa ng ibang mga nagpapaliwanag na maging sa kaisipan ng mga anghel at ng mga taong nakasaksi ng iyong kasalanan habang ginagawa mo ito ay buburahin ito ni Allah, kaya walang matitira, walang maiiwan, maging ang mga alaala na magpapaalala sa sino man sa mga kasalanan na iyong ginawa sa araw ng paghuhukom. Di ba sinabi nga natin, nung nakaraan bago tayo nagputol, halimbawa sabihin natin na
Diba, si sister nakita, no? May kadate na ibang lahi doon sa Cornish o kaya sa Batha, no? Pagdating ng araw ng paghukom, yung mga tao titistigo sa iyo. Pero kung ikaw ay pinaumanhinan ni Allah, hiningi mo yung al-afu, no, sa panahon ng Ramadan at ito ay dininig ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang lahat ng bagay na ito'y mabubura maging sa alaala ng mga saksi o nakasaksi ng ginawa mong kalaswaan, no? Next slide po, sir. Yan. Kaya ang propeta ay nagturo kay Aisha ng dua sa pagsabit ng pagdating ng Laylatul Qadr. Batay sa isang salaysay o hadith, pakibasa siya ka na. تقول عائشة لرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت أن وفقت أو علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Kaya sinabi ni Aisha kay Propeta Muhammad SAW dahil ang panahon na ito, ang sabi nga sa ulat ni Imam Bukhari at Muslim, na si Aisha noon ay merong regla, meron siyang buwan ng dalaw. Hindi siya makapagsala kasama ng mga kapanali, no? Na siya ay magsala ng salatul tahajjud. Kaya sinabihan siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya ay magdikir na lamang. So nagtanong si Aisha radhiyallahu anha o sugo ni Allah kung kanyang matanto, no, na sumapit, dumatal na ang Laylatul Qadr, ma'aqulu fiha, anong sasabihin ko dito? Sinabihan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quli, sabihin mo, no, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anni. O Allah, tunay na ikaw ay nagpapatawad, nagpapaumanhin ng mga kasalanan, no, at kamahal-mahal sa iyo ang pagpapatawad o pagpapaumanhin ng kasalanan, patawarin mo ako o paumanhinan mo ako. Ito yung pinakahigit na paghiling natin kay Allah, na masigit na sabihin natin waghfir lana, no? Ang hiningin natin kay Allah yung kanyang al-afu, na ito ay tinlaki din ni Imam At-Tabari at Imam Ibn Kathir rahimahullahu wa ta'ala. Next slide po. At sinabi ng propeta kay Aisha na sabihin mo, no, o sabihin natin na hindi sinabi ng Rasulullah SAW kay Aisha na quli astaghfirullah, no? Ngunit sinabi sa kanya na sabihin mo innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anni, no? Itong dua na ito ang hinabilin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At nilinaw ito sa atin ng ibang mga mufassirun, nagpapaliwanag na merong kaibahan ang al-afu at ang astaghfirullah. So sabi natin yung astaghfirullah, ulitin natin muli. Sabi natin na ito ay bilang pagtatakip lamang ng ating mga kasalanan. Ngunit yung mga traces, yung mga bakas, no, o maaring mga nasa alala ng mga taong nakasaksi ng ginawa mo ay nandoon pa rin. Next slide po. Siya ka na. No? Sinabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, waghfir lana, no? Ng sa aya na binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, waghfir lana, na ang kahulugan daw nito ayon kay Imam Al-Qurtubi ay hinihiling natin kay Allah na itago o ikubli ang ating mga kasalanan o takpan o lagyan ng takip, no? Pakibasa ko siya ka na. Allah Ta'ala wastaghfirillah inna Allah kana ghafuran rahima. Ayan, sinabi na lang katastasan at humingi ng tawad kay Allah. Katunayan na si Allah ay parati ang mapagpatawad, ang mahabagin, no? Kabanata 1. No? Ito ay bagay na pagpapakita sa atin na ito ay pagtatakip, no? Pero yung traces ng kasalanan nyo, yung mga nakasaksi nito sa sinulatan ng anghel at alaala ng mga anghel ay nandoon, no? At sabi nga natin, ito ay maaring maging ikabubunga, wayad billah, na may pangalagaan tayo na Allah, na ikay mapahiya sa yawmal qiyamah. No, lalo kung halimbawa yung taong meron tayong nagawan ng kasalanan, no? Subhanallah wa yadu billah. Pagdating doon magkikita kayo, no? Itong si Fulan o si Fulana ganito ganyan, no? Subhanallah, i-refresh yung bagay na nagawa mo sa dunya na magbubunga ng ikapahiya mo sa araw na iyo. Wa yadu billah. Next slide po. Pakibasa po siya kanang. Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Yan, sinabi ng katastasan, alamin, no? Dapat niyong malaman, tunay na walang Diyos maliban kay Allah at inuutosan tayo, humingi tayo ng kapatawaran mula sa inyong mga kasalanan at mga naniniwalang kalalakihan at kababaihan, no? Ito yung makita natin sa Kabanata Muhammad,
no? Kaya dito makikita natin ayon nga kay Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, ito ay bagay na pagpapakita sa atin na utos, obligasyon ng isang Muslim na tayo ay humingi ng tawad kay Allah, magbalik loob kay Allah sa mga bagay na ating nagawang kasalanan. Next slide po, Ustad. At sa hapong ito, inshallah, papasok pa lang tayo sa ating paksa, ito ang atin namang papaksain ay patungkol sa Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, Al-Raqib. Sabi ng mga scholar, ito ay kabilang sa mga pangalan ni Allah na ayon nga sa mga scholar na may kinalaman ang mga ito sa bawat isa. No, yung Al-Alim, Al-Sami', Al-Basir, Al-Raqib, ito ay magkakaugnay sa isa't isa. No? Inshallah, tatalakayin natin ang mga ito isa-isa, habba-habba, no? At ipapaliwanag natin biid nila kung paano tayo pahintulutan at payagan ni Allah. Next slide po, Ustad. Sabi ng mga scholar na ang mga tao ay masyadong abala at masyadong pinagbubuti at masyadong pinagaganda ang kanilang mga itsura, no? Lalo na sa mga photoshoot, nagsusuot sila ng mga magaganda at magagarang damit. Ang iba sa kanila ay naglalagay pa ng makeup, lipstick, foundation para mas tumingkad yung kanilang mga itsura sa photoshoot. Next slide po, Ustad. Ngayon sabi natin sa mundo ng social media, sa Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, Snapchat, Twitter, LinkedIn o Telegram, ang mga tao ay gumagamit ng profile picture na hindi naman tunay na sila. Bakit natin nasabi? Ang karamihan dito ay gumagamit ng filter, no? Dinaraya ang mata na nakakatanaw ng kanilang profile, no? Pinalilinaw yung kanilang profile, pinagaganda ang kanilang kutis, inaalis ang pekas sa mga balat, tinatanggal ang kanilang mga eyebag, pinapaputi ang kanilang mga pagmumuka, pinapanipis ang kanilang mga kilay, pinaliliit ang malalapad nilang katawan para magbuka silang maganda, sexy, kaaya-aya sa paningin ng mga tao. Para sabihin ng iba na sila o siya ay isa sa pinakamainam o pinakamahusay na nilalang ni Allah. A'udhu billah. Next slide po. At ang iba sa kanila ay nag-a-upload ng video na sila ay kumakain ng masasarap na pagkain sa restaurant o kaya umiinom ng mga mamahaling inumin sa bar. Dumadayo sa malayo at sikat na pasyalan, kanilang ipinakikita sa social media na kami ay pumunta sa beach na ganito, sa pasyalan na ganito, no? Pumunta ng Hong Kong, Dubai o kung saan man, no? Subhanallah. At sila umano ay masaya. At sila umano ay malaya. Na kung saan may kakayahan daw silang gawin ang anumang kanilang gusto. Next slide po, Sheikh. Ngunit sa likod ng lahat ng mga larawan, ng mga pagpapaganda, paggamit ng filter, no? Ng posting nila na sila kuno ay masaya, na sila kuno ay proud sa kanilang na-achieve at proud sa lugar na kanilang napuntahan, ngunit ang kanilang mga puso at kaluluwa ay tunay ngang punong-puno ng kalungkutan. Sa pakiramdam nila, sila ay mayroong malaking espasyo na kulang, no? Natatakot, no? Balisa at mabigat ang nararamdamang kalungkutan. Next slide po, Sheikh. Hindi ang lahat na ating nakikita sa telebisyon, sa internet, sa YouTube, o sa anumang social media account nila ay tunay ngang totoo. Ang karamihan sa kanila, o sasabihin natin na marami sa kanila ay hindi totoo o peke. Ang katotohanan, sila ay balot ng kalungkutan, balot ng takot, o balot ng pag-aalala. Next slide po, Sheikh. Sabi natin, hindi lahat ng nakikita nating sikat sa takilya o tumatabo sa social media dahil daan-daan follower, milyon na yung nag-view sa kanilang pinost, no? Ay tunay nga silang masaya o tunay ngang kontento sa kanilang personal na buhay. Marami sa mga influencer, sikat na simbolo, ay nagpapakamatay. Noong 2024, sabi sa ulat na mayroong 720,000 na katao ang nagpakamatay. At ayon sa ahensya ng World Health Organization na taon-taon ay tumataas ang bilang nito at pabata ang kumikitil ng kanilang buhay. Huwag sana kayong ibilang ni Allah dito. Next slide po. Halimbawa,
dito ay si Emmanuel Iman Atienza, no? Sa edad na 19 anyos o 19 years old ay kinitil niya yung kanyang sariling buhay. Alam natin na anak siya ng isang sikat na TV personality sa ABS-CBN, no? Si Kuya Kim Atienza, na ngayon lumalabas sa GMA7 dahil nagsara na ang Channel 2. Si Iman ay sikat na sa mundo ng TikTok, no? Na kung titignan natin ay matagumpay, no? At namumuhay siya sa Amerika. Ngunit kung ano ang tunay na nasa kanyang kalooban at pagkatao ay walang sino mang nakakaalam nito maging ang kanyang ama. Next slide po. Nagulat na lamang ang karamihan, gumulantang, dahil sa likod ng kanyang kasikatan, sa likod ng kanyang marangyang buhay at kung ano-ano ang pinopost niya sa kanyang social media account, ay nagulat tayo, na-shock. Bakit? Dahil kinitil niya yung sarili niyang buhay. Bumulaga sa balita. Nabasag ang katahimikan sa balitang siya ay tunay nga nagpakamatay sa kanyang sarili niyang mismong tahanan. Next slide po. Siya ka na. Ang pangyayaring ito, alam natin, ay hindi lamang eksklusibo sa mga hindi Muslim. Maging sa lugar ng kamusliman, ay may mga iilan din na mababalitaan na nagpapakamatay, lalo na ang mga kababaihan sa bansa ng India. At ayon sa ulat, ito ay bunga kasi, no, ng pamimilit ng magulang na sila ay ipakasal sa lalaking hindi nila ibig. At ayon sa ibang ulat naman na ito ay dahil sa maling kostumbre ng kanilang bansa o tribo, na kung saan ang kanilang mga magulang ay mahirap kaya hindi sila maipakasal sa lalaki na kanilang ginugusto. Dahil alam natin sa India, ang kostumbre nila ay baliktad. Babae ang nagbibigay ng mahar, no? O kaya ay nagbabayad sa lalaki para ikasal sa kanilang anak na babae. Next slide po. Sabi natin sa likod ng lahat ng ating nabanggit, kapag kukunwari, pagbabalat kayo, pagpapakitang tao, pagyayabang, pagtatago sa likod ng totoong larawan ay may isang nakakaalam nito at ito ay hindi lingid o tago sa kanya. Sabi natin maging sino ka man, maging ano ka man, magmaskara ka man na ikaw ay masaya at makapal man ang makeup ng iyong pagmumuka, ito ay hindi tago. Ito ay hindi lingid sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Allah, ang walang kapintasan, ang kataas-taasan. Next slide po, siya ka na. Pakibasa po. Allah Ta'ala, wattaqullaha wa'lamu anna Allah bikulli shay'in alim. Ayan. Sinabi ni Allah ang katastasan, katakutan ninyo si Allah. Dapat niyong malaman na si Allah ang lahat ng bagay ay kanyang alam. No? Kaya siya tinawag na Al-Alim. Tandaan natin na ngumiti ka man, magpanggap ka mang masaya, magsalita ka man kapag ikay tinanong, okay lang ako, no? Batid po ni Allah kung ano man ang nasa ikabuturan ng iyong puso. Wala kang pwedeng ikubli, wala kang pwedeng itago. Magsuot ka man ng patong-patong na maskara, ito ay alam ni Allah dahil siya ang Al-Alim. Next slide po. Siya ka na. At sinabi ng mga fuqaha, umaalam sa Islam, na ang bahagi ng kaalaman ni Allah, ang bahagi ng kaalaman ng Diyos, ay merong mga bahagi. Next slide po, Sheikh. Una dito, pakibasa po, Sheikh. Awalan, wallahu wahida, a'lamul guyub, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Na, una, sa kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagiging kanyang al-alim, no? Nakababatid ng lahat. Una, ayon sa mga scholar, na si Allah lamang ang nag-iisa na nakakaalam ng al-ghaib. Ano yung al-ghaib? Di nakikita ng mata. No? Alam niya anuman ang nasa kalangitan at anumang nasa kalupaan. Next slide po siya. Pakibasa po muli. Allah Ta'ala, ala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Na, tulad ng sinabi ni Allah patungkol sa mga anghel, ito ay panahon ayon kay Imam Al-Qurtubi nang lalangin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tao na si Adan, no? Na sinabi ng mga anghel, ya Allah, ba't ka pa dilikha ng panibagong grupo ng mga tao na magpapadanak ng dugo sa kalupaan? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Alam aqul lakum,
hindi ba sinabi ko sa inyo, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, na alam ko yung bagay na hindi ninyo alam, na lingid sa sino man. Kasi nagulat yung mga anghel ng magsalita. Si Adam alayhi salam nagsalam sa kanila, nagulat, no? Alam al-Adam asma akullaha, dahil tinuro ni Allah lahat ang mga katawagan. Ito'y ibon, lumilipad, ang isda, lumalangoy, no? Nagulat yung mga anghel. Nasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam akul lakum, hindi ko ba sinabi sa inyo na batid ko, no? Ang hindi nakikita ng mata sa mga kalangitan at kalupaan, at batid niya anuman ang kinikimkim at tinatago ninyo sa inyong mga dibdib, no? Kabanata Al-Baqarah chapter 2 verse 33. Kaya sa bersikulong nabanggit, ating nalaman na si Allah ay batid ang mga hindi nakikita ng mata, no? Kaya sa papaanong paraan tayo magtatago sa ating saloobin kay Allah samantalang siya ang Al-Alim? Next slide po. Pakibasa muli, Sheikhana. وَمَا فَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. Yeah. Sinabi pa naman scholar na kabahagi ng kanyang kaalaman sa mga bagay na hindi nakikita ng mata, na kung saan ang mga susi nito ay si Allah lamang ang nakakaalam. Walang iba nakakaalam nito maliban sa kanya. Next slide po, Sheikhana. At pakibasa po muli, Law Sabah. Allah Ta'ala وَمَاتِهُ Mafatiho, opo. La ya'lamuha. قال الله تعالى وفاته لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البحر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في الظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Jazakallahu khaira. Sinabi ni Allah ang kadastasan, at ang susi ng hindi nakikita ng mata, ang al-ghaib, ay walang nakakaalam maliban sa kanya. At batid niya, unang susi, at batid niya anuman ang nasa kalupaan at nasa karagatan. Pangalawa, walang nalalaglag na dahon sa sanga maliban na ito ay alam niya. Pangatlo, sabi natin, walang buto sa madilim na bahagi ng lupa, basaman ang lupa o tuyo, maliban na ito ay nakatala at nakasulat, no, sa aklat na malinaw. Ito makita na sa Kabanata Al-An'am chapter 6 verse 59. At dito ayon nga sa mga mufassirun nagpapaliwanag sa paksang ito, dito ay pinaliwanag ng mga scholar na dahil si Allah ang may hawak ng susi ng al-ghaib, at isa dito ang paglagas ng dahon sa sanga ng puno o halaman. Kaya tanong natin, ilang dahon ba mayroon ang sanga? At ilang sanga ba mayroon ang puno? At ilang puno mayroon na nakatanim sa buong kalupaan? Bawat paglagas, pagtanggal ng dahon sa sanga ay alam ito ni Allah, dahil siya ang Al-Alim. Kaya minsan, bilang halimbawa ng mga scholar sa atin, no? Halimbawa sabihin natin yung ating lola na nagwawali sa tapat ng ating mga bahay. Ay nagtataka si lola, no? Bakit may mga dahon sa harapan ng bakura natin samantalang wala naman tayong tanim na puno o halaman na ganong uri ng dahon? Dahil sinabi ng mga scholar na sa pagtanggal ng dahon, no, mula sa puno, ang akala ng marami na sa tapat mismo ng puno o sa tapatan ng ugat, ito babagsak. Ngunit pinaihip ni Allah ang hanging amihan at nilipad ang dahon at bumagsak sa tapat ng bahay nyo. At ito ay batid ni Allah at nakasaad o nakasulat sa aklat na malinaw. Kaya tuloy, sasabihin ng lola nyo, bakit tayo merong dahon na ganito? Dahil si Allah, dahil siya ang Al-Alim. Next slide po. Basa pa muli, Sheikhana. ثانية الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangalawa, no, na kaalaman ni Allah ayon sa mga scholar, na si Allah, lahat ng bagay ay alam niya, walang tago, walang lingid, sa kalupaan man o sa kalangitan. Hindi ka pwedeng magtago, no? Subhanallah. Wala kang pwedeng pagtaguan kay Allah.
sa kuweba ka man magpunta, sa bunker, sabi natin, pinakamataas mang tore ni Babel o building na itinayo, saan ka mang magsuot, wa mastaqaraha, wa mastawdaaha, kullu fi kitabim mubin. Samantayang magtago ang maglagi, ito ay tunay na pinatatala ni Allah sa aklat na maliwanag. Next slide po, Ustad. Yan. Kaya basa mo, Sheikh na? Allah Ta'ala, alam ya'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika ala Allahi yasir. Yan. Tanong yun sa atin ni Allah. Alam ta'lam, hindi mo ba alam, hindi nyo ba alam na batid ni Allah, anuman ang nasa kalangitan at kalupaan, tunay na ito ay nakatala sa aklat at ito ay madali para kay Allah. Kaya wag nating aakalain na kung tayo'y maglagi, sumama tayo sa grupo o isang tao man, no, nagpunta tayo doon kung saan-saan, liku-liku man to o tuwid na daan, tandaan nyo na ito ay batid ni Allah at lahat ng ito ay nakatala. Walang bagay na malilingid, walang bagay na mawawaglit sa kanyang listahan at kanyang kaalaman. Mga bagay na ito ay ipapaalam sa iyo ni Allah pagdating ng araw ng paghuhukom. Na si Pulan o si Pulana ganito, no? Sabi natin si Ustad Adnan dito nagpunta ganyan, no? Pumunta siya doon, no? Pumarito doon, pabalik-balik. Ito ay bagay na nakatala sa aklat na maliwanag. Next slide po, Sheikh. Pakibasa po muli. Wallahu subhanahu ma'ana wala yakhfa alayhi shay'un man amruna. Yan. At sinabi pa ng scholar na patungkol doon sa bagay na lahat ay batid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bilanggit pa ng mga scholar dito na si Allah, no? Inna Allah ma'ana. Na si Allah ay sumasa atin, no? Sabi nga maraming aya ang bumanggit patungkol dito na sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ma'asabirin, no? Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. At sa iba pang aya na si Allah ay sumasa atin, subhanallah, no? Ito yung mga bagay na ikananligaw ng mga Asy'ariyah, no? Ng mga sinasabi natin ng mga Sufi patungkol sa bagay na akida o paniniwalang ito, no? Dahil daw si Allah ay sumasa atin, akala nila sumasapi na sa kanila si Allah, wa yadu billah. Next slide po, Ustad. Pakibasa po siya kana. Qala Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Sinabi niya lang kasaasan at siya, si Allah, ay sumasa inyo. Saan man kayo pumaroon at si Allah ang lubos nakakakita ng inyong mga ginagawa. At ayon nga sa bersikulong nabanggit na ating narinig, na si Allah ay kasama natin saan man tayo maglagi, saan man tayo pumunta, saan man tayo pumaroon, na ayon sa mga scholar na ito ay sapat ng malaman ninyong mga Muslima, ninyong mga Muslim, na walang dahilan para tayo gumawa ng kabalbalan, ng paglabag at pagsuway sa mga batas na ipinag-utos ni Allah. Dahil si Allah ang lubos na nakakakita at nakaririnig ng ating ginagawa. Dahil simpleng si Allah, siya ang Al-Alim. Next slide po, siya ka na. Pakibasa po, siya ka na. Wallahu ma'ana ya'lamu amaluna khairan kanat aw syarran. Sinabi ng mga scholar na bilang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nila na sila ay parati ang nakasubaybay. Inshallah, talakayin natin ang buong detalye nito nila. Sa susunod, yung pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na yung patungkol sa murakkab o rakkaba, ar-raqib. No? Nasabi ng mga scholar, si Allah ay parati ang nakasubaybay sa atin. Nakatanghod, nakatanaw, no? Nakasubaybay. Alam niya ang ating mga ginagawa. Alam niya yung ginagawa nyo, no? Kahit kung ano yung mga pinagkakakalikot nyo sa cellphone nyo, no? Subhanallah. Sino yung mga kausap nyo, kachat nyo, kung ano yung mga kalokohan na pinaggagawa nyo, no? Ito lahat ay batid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, sabi ng mga scholar na ito ay ipapaalam sa atin, ibabalita sa atin ni Allah sa huling araw. Kung mabuti man yung ginawa mo, gagantipalaan ka ni Allah. At kung ito ay masama, ay parurusahan ka, pananagutin ka patungkol dito. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman ya'mal mithqala darratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala darratin syarran yara." No? Yung ginawa mo mang kabutihan, kahit katiting man ito, no? Ito ay magbubunga sa iyo ng gantimpala mula kay Allah. At ang gawain mong ginawa na kabalbalan o kasalanan, kahit katiting pa ito, pananagutin ka ni Allah patungkol dito. Next slide po siya ka na. Pakibasa po. Muli. Qala subhanahu wa ta'ala,
alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min min najwa talatatin illa hu rabi'uhum wala kamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min dalika wala aktara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabba'uhum bima amilu yawmal qiyamah inna Allah bikulli shay'in alim. No? Masya Allah. Inakapos ang hininga ang ating qari. No? Sinabi ni Allah, katahisasan, barakallahu fik. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Alam nyo ba? No? Tanto nyo ba? Nabatid ni Allah ang anumang nasa kalangitan at anumang nasa kalupaan at walang sikretong usapan. No? Walang sikretong chismisan. No? Walang sikretong girgiran. Walang sikretong pagbubulungan. Maliban na si Allah ay pang-apat dito. Kung tatlo kayo, pang-apat doon si Allah. No, walang sikretong usapan ng 5. Walang sikretong chismisan ang 5. Maliban na ang pang-6 dito ay si Allah. O kung mas mababa, mas mataas mang bilang, ay kabilang dito si Allah. At pagkatapos, sabi ni Allah sa aya, ipapaalam ito ni Allah sa inyo. No? Sabihin nyo, nag-chat man kayo, nag-video call man kayo, o kaya nag-audio call kayo, nag-chatting kayo, lahat ng mga bagay na pinag-usapan nyo, kasama ninyo si Allah doon. Sino man ang pag-usapan nyo, sino man ang libakin nyo na kapwa nyo, no? Kainin ng laman ng inyong kapwa, kabilang si Allah doon sa inyong usapan, at ipapaalam ito ni Allah na inyong mga ginawa sa araw ng paghukom. Katunayan si Allah ang mas higit na nakakaalam ng lahat ng bagay, wa iyad billah. No? Next slide po siya ka na. Okay, basa po. ثالثة والله واحدة هو الذي يعلم قيام الساعة ونزول المطر وما في الأرحام. Sabi natin, ang pangatlong kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maskola, na walang nakakaalam nito maliban sa kanya, walang nagtatanga nito maliban sa kanya, ay ang kaalaman ng pagtaguyod ng oras o pagkagunaw ng mundo. Walang ibang nakakaalam. Sabi nga natin, maging si Israfil, ang taga-ihip ng trompeta, para hudyat, para magunaw, mawasak na, no? Sumabog na ang lahat ng mga bituin at mga araw, ay hindi niya alam. Sabi nga sa hadith, sa Qudsi, siya ng katanaw sa trono ni Allah at nag-aantay ng hudyat ni Allah subhanahu wa ta'ala kung kailan siya pag-utusan para hipan ang trompetang ito. At pag-ihip ng trompeta, dahil sa laki at lakas ng pag-ihip ng trompeta, ay mahahawi ang lahat-lahat na ikabubungan ng pagkawasak ng kalangitan at pagsasalpukan ng mga bituin kasama na ang ating mundong mahal na ginagalawan. Sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, idas sama'um fatarat wa idal kawakibun tatarat. No? Subhanallah. At isa sa mga kaalaman ni Allah ay ang pagpapadala ng ulan. No? Subhanallah. Kung saan babagsak ang ulan, si Allah nag-uutos nito. No? Maging ang anghel, hindi alam, hindi niya tanto, hindi siya kabalo kung saan niya ibabagsak yung ulan. At alam niya kung ano man ang nasa sinapupunan. No? Tinalakay na natin ito ng ilang ulit na bago pa man itarak ng ating mga ama ang kanyang similya sa sinapupunan ng ating ina, alam na ni Allah kung sino ka at magiging ano ka. No? Next slide po, Ustad. Pakibasa po siya na. Allah Ta'ala, Inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzalu al-gaita wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadari nafsum mada taksibu gada wa ma tadari nafsum bi aidi ardin tamud inna Allah alimun khabir. Yan, katunayan sinabi ni Allah ang katastasan, katunayan na kay Allah lamang ang kaalaman ng pagtataguyod ng oras. No? Nobody knows kung kailan. No? Sabi nga natin, marami nang bumali, nagkamali at nadapa dito. Sabi nila, December 12, no? Subhanallah. Meron pa nagsabi na ito'y September 2002, etc. No? Hanggang sila magpakamatay na. Dahil tunay na si Allah lamang nakakaalam kung kailan ang araw ng paghukom. At siya ang nagpapabagsak ng ulan. At alam niya kung ano man ang nasa sinapupunan. At alam ng sino man kung ano, sabi natin, at di alam ng sino man kung ano yung makakamtan niya, makukuha niya bukas. No? Sabi nga natin ngayon nagtrabaho ka, hindi mo alam kung susweldo ka bukas. No?
Basta na lang maririnig mo, inshallah bukra, inshallah bukra. Pero hindi mo alam, si Allah pa rin nakakaalam nitong bukra na ito, no? At hindi alam ng sino man kung saan lupain siya mamamatay. Tulad ng binanggit at pinalawanag natin yung mga nakaraan, merong mga taong kumukuha ng memorial plan. They are planning to be buried on this place, no? I-cater yung kanilang tinatawag natin na lamay, no? Na kanyang libing, pero di niya alam, bumagsak yung eroplano, no? Nalaglag sa dagat, kinain ka ng alige, kinain ka ng tawag natin ng talangka, kinain ka ng pating, so wala nang ibuburol sa'yo. Dahil si Allah ang nakakaalam kung saan lupain ka mamamatay. At katunayan na si Allah ang mas higit na nakakaalam nito. Kabanata Luqman, chapter 31, verse 34. Kaya sabi natin, no, bilang panghuli, sabi natin na sa pagbuhos ng malakas na ulan at pagbagyo, no, dahil ito ay bagay na tinakda at pinag-utos ni Allah sa anghel na tagapagdala ng ulan, ay mapapansin natin na sunod-sunod ang bagyo at lakas ng buhos ng ulan sa ating kabansaan. Hindi pa natatapos, hindi pa lumalayas yung bagyo, darating na naman. At alhamdulillah, ang hikman nito, no, ang hiwaga nito, sa pagkasunod-sunod na pagbuhos ng malalakas na ulan, ay na-expose ang korupsyon sa ating pamahalaan. No? Doon natin nakita na ninakawan pala tayo ng mga opisyalis ng gobyerno. Bakit? Dahil siya ang Al-Alim. Wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's slide, the end. Ayan. Umanhin tayo ay nagdesisyon na tapusin na ang usaping ito. Nawa ay pakinabangin kayo ni Allah sa inyong mga narinig. Barakallahu fikum. Siya ka na? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Inshallah mga kapatid, kung may gustong magtanong patungkol sa ating talakay, ay inshallah paki-assist na lang sis kung meron man po sa mga tagapakinig at mga kapatiran. Wala atang nais magtanong. May tumas ang kamay, Ustad. Sister, meron bang gusto mag-assist? Inshallah. Kung walang mag-assist pa, pwede paki-on nyo na lang assist yung inyong mic at paki-raise na lang po yung question, inshallah. Wala ba, Sister Sarah? Assalamualaikum. Yeah. Yes, Mylene, Sister Mylene. Assalamualaikum. Ustads, Ang pwede, tanong ko po, teka, paki-close lang yung screen na merong, pwede na ba ito is? Para makita natin yung mga iba pang nagre-raise ng hand. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, nabanggit mo kanina about sa mga pictures, posting, filters, ganyan. Bakit may mga almost born Muslim pa gumagawa ng ganyan? Na, alam mo yung walang hijab, tapos nagpo-post pa with filter, tapos naka-sleeveless. Hindi ba formal? So ano yung mga, tapos in personal makita mo difference doon sa kanilang post in personally. So ano yung mga, hindi, parang ang hirap naman kasi magsabi na bakit ganon? Kasi siyempre buhay nila yan. Parang, di ba, parang ang para sa akin is manahimik na lang. So ano yung pwedeng mga advice pa nila ng ganon? Opo. Tanong nyo sa akin ay tanong din ang sagot ko sa inyo, no? Very simple po, Yes, Sister Mylene. Sino ba ang pinadala ng Quran? Sino ba nagdala ng mensahe sa atin ng Islam? Sino po? Pakisagot po, Sister Mylene. Sino nagdala ng Quran sa atin? Sino nagpahayag ng Islam sa atin? Paano natin nalaman na si Allah ay iisa? Sino po? Wala na, Sister Mylene. Nagtanong.
Sino po? Paano nyo nalaman ang Islam? Paano nyo nakilala si Allah? Paano nyo nalaman ang mga balita patungkol sa anghel? Sino po? Saan nyo po natutunan? Walang iba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito po yung ating shahada. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. At I hope, I think po, si Sister Mylene ay hindi bago sa Islam. Ano po? No? At Yes, maaaring po. natutunan natin ito. No? Alam natin na kabahagi ng asyhadu wa anna Muhammadan Rasulullah, sinabi natin, una, al-tasdiqu bima akbarihi. Paniwala natin kung ano yung binalita sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? An-nawahiha. No? Sabi doon, at iwasan natin yung kanyang mga ipinagbabawal. An la ya'budullah illa bima syara'a. At hindi natin sasambahin si Allah kung ano man yung kanyang isinabatas. At sabi pa ni Propeta Muhammad SAW, "Paqad kana lakum," o sabi sa ayat, "Paqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasana." At katunayan na nasa inyong sugo ang mabuting halimbawa. At sabi ni Propeta Muhammad SAW, na iulat ni Ibn Qayyim sa kanyang aklat na Zadwal Ma'ad, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalati finnar." Dito matutunan natin na si Propeta Muhammad SAW ang pinagpadala ng Quran at binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, nasa inyong huling sugo ang mabuting halimbawa. Nasa inyong huling sugo ang mabuting halimbawa. Dito tayo papako. Tayo inutusan ni Allah na sundan ang Rasul, hindi yung nakikita nyo sa TikTok, Facebook. Sino ang ating halimbawa na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang Propeta Muhammad SAW. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW na ang pinakamabuting gabay ay ang gabay ni Muhammad. Dahil ang lahat ng bagay dito sa mundo, no, sabi natin, ay syar, masama. Ang isa sa pinakamasama dito mula sa sabi-sabi. At lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay iuhulog sa apoy ng impyerno. Mapaborn, maanak ng Arabo o taga-Moro, hindi naman siya ang nagdala ng Quran, hindi siya ang ating susundan. Nagsyahada po tayo, sumaksi tayo sa ating sarili, kaya tayo naging Muslim. No, sinaksihan natin na si Allah ang walang karapat dapat sambahin, na Diyos na iisa, hindi nagkaanak. At si Propeta Muhammad SAW, ang kanyang sugo, kalakip ng pagsaksi natin, na sugo si Allah, na siya yung ating susundan. Kaya si Hodang baghubad sila sa social media, buntot nila, hila nila. Binanggitan natin yung sa ayah, no? "Pamay ya'mal mithqala darratin khayra yara, wa may ya'mal mithqala darratin syarra yara." Kung ang kilay nilang makapal, ginawa nilang isang guhit, yung mukha nilang puro pekas, pinalinaw nila at pinaputi, problema nila to. Mananagot sila kay Allah. Ano sabi natin? Si Allah ang Al-Alim. Alam natin kung ano yung, alam ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung totoo. At binigyan na natin halimbawa si Iman, no? Iman Atienza, no? Na kung saan nagpatiwakal. Sikat sa TikTok, masaya, magarbo ang buhay, no? Pumupunta kung saan, pero sa likod nun merong kalungkutan. Pero alam natin na si Allah subhanahu wa ta'ala alam kung ano yung nasa kanilang kaibuturan. Sa Islam, ang nagdala nito sa atin, nagpaliwanag nito ang Propeta Muhammad. Sino ang ating tatanungin? Ang Propeta Muhammad. Nakakita tayo ng merong kapatid na nagkamali. Ano ang ating gagawin? Payuhan. Ito naman talaga ang sense ng relihiyon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sumumpa siya sa panahon, lahat tayo'y naliligaw, lahat tayo lugi. No? At nagbigay ng pasubali si Allah, maliban sa mga mananampalataya, no? At gumagawa ng kabutihan at nagpapayuhan sa katotohanan at sa pagtitiis. Kaya ito ang sense ng ating reliyon. Payuhan natin kung ating kapatid na nagkamali, na baka siya ay kulang sa kaalaman, no? O kaya hindi nakapag-aral, ay sabihin mo anak siya na di maporo, no? O anak siya ni Sheikh Fudes sa Magka. O siya ay gumagawa ng kamalian, hindi ibig sabihin to na siya ay pasok na ng langit. No? Dahil sumumpa si Allah sa panahon sa asrin na ang lahat ng tao ay naliligaw. No? I hope ito ang ating sagot at naunawaan ni Sister Mylene. Barakallahu fiki. Back to you, Sister Iman. Jazakallah khair ya Ustads. May isa pa ditong naka-raise ng hand, si Mary Jean. Sister Mary Jean, pwede mong i-unmute yung microphone mo. Yes, Mary Jean? Alhamdulillah.
Nasagot na yung tanong. Okay. Mary Jane, Sister Mary Jane, meron kang katanungan? I think nawala siya. Alhamdulillah. Um, Okay lang, basta makabalik. check natin siya later. Mary Jane, pwede mong i-unmute. Naka-unmute ka na. Pwede ka na magtanong. Nagpadala ng screenshot, Sister Iman. Ano? Nag-message siya eh. Sabi niya hindi daw siya maka-unmute. Sabi ko naka-unmute na siya. Okay po. Teka lang. Ayan na. Ngayon, anybody home? Wala yata. Wala na yata. Oh. Hindi ko siya Wala na. hindi niya ano, baka mahina ang net niya siguro. Apo. So wala na mga questions, mga sisters. Kung meron man kayong mga question, pwede niyong i-post sa GC. And inshallah, pag mabasa namin ay i-forward namin kay Ustads. And I think pwede na tayong mag-close. Jazakum Allah khairan ya Ustads Adnan and Ustads Ismail. Jazakum Allah khairan. Pwede ka na mag-close, Ustads Adnan? Sige po. Muli po at sa ating pagtatapos ng ating pag-aaral ay lagi tayong dumadalangin at naniniklod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tanggapin niya yung ating maikling oras na pag-aaral at pagkalubuan pa niya tayo ng marami pang oras, panahon, kakayahan, tsansa na masalisik natin ang pinamaba niya sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At madalangin din tayo na gawin niyang madali, magaan, at maging kapakipakinabang sa atin ang pagsasabuhay ng mga kaalamang ating natutunan at ibilang niya tayo nawa sa kanyang mga alipin na lagi nagpapasalamat sa kanya, humingi ng tawad at nagbabalik loob sa kanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, Amin. asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.